May mga Pasko na dumadaan lang, may mga Pasko na simple, at may mga Pasko na nananatili. Hindi dahil sa dami ng handa o laki ng regalo, kundi dahil sa pakiramdam na buo ka. Para kay Eman Baco sa Pacquiao, ang Pasko ngayong taon ay tila kabilang sa huling uri. Isang Pasko na hindi kailangang ipagsigawan, pero ramdam sa bawat sandali. Sa mga nakaraang taon, tahimik lang ang buhay ni Eman. Walang ingranding eksena, walang spotlight na permanente, walang kasiguraduhan kung saan patutungo ang mga pangarap niya. Tulad ng maraming kabataan, may pangarap siya pero may kasamang tanong. Kailan kaya darating? Mangyayari kaya talaga? O pangarap lang ito na hanggang isip lang? Pero ngayong Pasko, ibang-iba ang pakiramdam. Ito na ba ang Pasko na makakasama ang crush niya? Panoorin hanggang dulo para sa nakakakilig na moment. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa-like muna ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan mo ang mga nagdaang buwan, mapapansin mong sunod-sunod ang pagbabago sa buhay niya. Hindi biglaan, hindi pilit, kundi unti-unting pag-angat. Isang hakbang, tapos isa pa. Isang oportunidad, tapos may kasunod. Parang unti-unting binubuksan ang mga pinto na dati sarado. Nagsimula ito sa mga simpleng exposure, may mga taong naka-appreciate sa kanya. May mga nakakakita ng potensyal. Hanggang sa dumating ang mga guesting, mga pagkakataong kailangan niyang humarap sa camera, magsalita at ipakita kung sino siya bilang sarili, hindi bilang anino ng kahit sino. At sa bawat guesting, mas nagiging klaro sa mga tao na may sarili siyang presensya. Tahimik pero ramdam. Hindi maingay pero may dating. Kasabay nito dumating ang mga endorsement. Mga brand na nagtiwala sa kanya hindi lang dahil sa pangalan, kundi dahil sa ugali, disiplina at paraan niya ng pagdala ng sarili. Sa bawat shoot, sa bawat campaign, makikita mong hindi siya basta nagpa-picture lang. Professional siya, maingat, present, at dito mo makikita na ang mga biyaya kapag tinrato mo ng tama, kusang dumadami. Hindi rin may kakaila ang naging galaw ng boxing career niya. Kahit hindi palaging nasa balita, ramdam ng mga nakakakilala sa kanya na may direksyon, may respeto, may foundation. Hindi minamadali, hindi ginagawang palabas. Isang paalala na hindi lahat ng tagumpay kailangang maingay para maging totoo. At habang nangyayari ang lahat ng ito, showbiz, endorsements, boxing, may isang bagay na hindi nagbago, ang pamilya niya. Ngayong Pasko, mas ramdam ang halaga ng pamilya kaysa dati. Hindi dahil may ingranding handaan, kundi dahil buo ang samahan. Sama-samang nagkwekwentuhan, sama-samang tumatawa, sama-samang nagpapasalamat. Para kay Eman, ito ang klase ng Pasko na hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa katahimikan ng pusong puno. Kung tutuusin, ito ang unang Pasko niya na may malinaw na dahilan para magpasalamat. Hindi lang sa kung anong meron siya, kundi sa kung sino siya ngayon. Mas buo, mas tiwala sa sarili, mas malinaw ang direksyon, mas handang harapin ang susunod na taon. Maraming beses sa buhay, darating ang mga biyaya ng sabay-sabay, at kapag hindi ka handa, pwedeng mawala ang lahat. Pero kapag handa ka, kapag marunong kang magpahalaga, ang mga biyayang ito ay nagiging pundasyon, hindi pabigat. At dito makikita ang maturity ni Eman. Hindi siya nalunod sa atensyon, hindi siya nagpadala sa papuri. Sa halip, mas lalo siyang tumahimik, mas lalo siyang naging grounded. Ngayong Pasko, hindi lang siya nagpapasalamat sa mga nakamit niya, kundi sa mga taong naniwala sa kanya noong wala pa. Sa pamilya niyang laging nasa likod, sa mga taong nagbigay ng pagkakataon, at sa sarili niyang hindi sumuko kahit hindi malinaw ang daan noon. Ito ang Pasko na ramdam niya na may saysay ang lahat ng pagod, na may bunga ang lahat ng tahimik na araw. Hindi na sayang ang mga panahong naghintay siya. Habang ang iba ay abala sa pagbibilang ng regalo, si Eman abala sa pagbibilang ng biyaya. Biyayang hindi niya hiniling, pero dumating. Biyayang hindi niya ipinagyabang, pero tinanggap ng may pasasalamat. At marahil ito ang dahilan kung bakit espesyal ang Paskong ito para sa kanya. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil malinaw na may patutunguhan ang buhay niya ngayon. May direksyon, may layunin, may pag-asa. Sa gitna ng ingay ng mundo, may isang batang tahimik na nagpapasalamat. Hindi sa camera, hindi sa social media, kundi sa sarili at sa Diyos. Isang pasasalamat na hindi kailangang i-post dahil ramdam na ramdam sa kilos at sa aura niya. Ito ang Pasko na masasabi niyang, "Oo, may nangyari na." Hindi pa tapos ang kwento, pero nagsimula na ang pag-ani. At habang pumapasok ang bagong taon, dala niya ang isang pusong puno, hindi ng yabang, kundi ng pasasalamat.
Hindi ng pressure, kundi ng inspirasyon. Hindi ng takot, kundi ng paniniwala na kung nagawa niyang makarating dito, kaya pa niyang magpatuloy. Kung may isang aral ang Pasko ni Eman Baco sa Pacquiao ngayong taon, ito ay simple pero malalim. Kapag dumating ang biyaya, yakapin ito ng may kababaang loob. Kapag dumating ang tagumpay, ibahagi ito sa pamilya. At kapag dumating ang pagkakataon, huwag kalimutan kung sino ka bago ka napansin ng mundo. Ito ang kanyang pinakamasayang Pasko, hindi dahil kumpleto na ang lahat, kundi dahil nagsisimula ng magkatotoo ang mga pangarap na matagal niyang iningatan sa puso. At habang sumasara ang taon, isang bagay ang malinaw. Hindi ito ang dulo ng kwento ni Eman. Ito pa lang ang simula ng mas marami pang biyayang darating. Habang papalapit ang Pasko, mas nagiging malinaw kay Eman Baco sa Pacquiao kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buhay niya sa loob lang ng isang taon. Hindi ito yung tipong pagbabago na biglang sumabog. Ito yung klase ng pag-angat na unti-unting nararamdaman sa paraan ng pagtingin niya sa sarili, sa pamilya, at sa mga pangarap na dati tahimik lang niyang iniisip. Ngayong Pasko, hindi lang siya basta umuuwi para mag-celebrate. Umuuwi siya na may dala, hindi mga mamahaling regalo kundi kwento. Mga kwento ng unang endorsement, mga kwento ng unang guesting, mga kwento ng mga taong naniwala sa kanya kahit nagsisimula pa lang siya. At sa bawat kwento na yon, makikita mo ang saya sa mukha ng pamilya niya. Yung klaseng saya na hindi kailangang i-post dahil sapat na ang marinig na maayos ang takbo ng buhay ng anak nila. Sa hapagkainan, habang simple lang ang handa, doon mas nagiging totoo ang Pasko. Walang script, walang camera, walang spotlight. Tanging usapan tungkol sa mga nangyari sa buong taon. Kung paano siya unti-unting natutong humarap sa tao, kung paano niya dinala ang sarili sa mga interview, at kung paano niya hinawakan ang mga oportunidad na dumating. At sa bawat sagot ni Eman, halata ang pasasalamat. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagmamalaki. Ikinukwento niya ang mga nangyari na parang lahat ay bonus lang. Parang ang nasa isip niya, salamat, binigyan ako ng chance. Sisikapin kong huwag sayangin. Ito ang Pasko na unang beses niyang naramdaman na may bunga ang mga pinagdadaanan niya noon. Yung mga araw na walang kasiguraduhan. Yung mga panahong hindi niya alam kung mapapansin ba siya o hindi. Yung mga pagkakataong sapat na sa kanya ang tahimik na suporta ng pamilya kahit walang kasiguraduhan ang kinabukasan. Ngayon, may malinaw na direksyon. Hindi pa kumpleto, hindi pa tapos. Pero may direksyon at minsan sapat na yon para maging masaya ang Pasko ng isang tao. Hindi rin niya kinalilimutan ang boxing career niya. Kahit hindi palaging nasa harap ng camera, dala pa rin niya ang respeto sa sport na humubog sa kanya. Alam niya kung saan siya galing at alam niya na anuman ang mangyari sa showbiz side, may pundasyon siyang babalikan. At ang maturity na iyon, ang kakayahang i-balance ang mga oportunidad, isa rin sa mga dahilan kung bakit naging maganda ang takbo ng taon niya. Ngayong Pasko, hindi na lang siya basta umasa. Natuto na siyang magpasalamat at malaki ang pinagkaiba ng dalawang iyon. Ang pag-asa para sa bukas, ang pasasalamat ay para sa ngayon at ngayong taon, pareho niyang hawak. Habang patapos ang taon at unti-unting humuhupa ang ingay ng mundo, may isang tanong na paulit-ulit na lumulutang sa isip ng maraming fans. May espesyal bang taong kasama si Eman ngayong Pasko? May mga nagtatanong kung kasama ba niya si Jillian Ward. May mga nag-uusisa. May mga nag-aabang ng sagot. Pero sa kabila ng lahat ng haka-haka, isang bagay ang malinaw at totoo. Walang opisyal na pahayag, walang kumpirmasyon na nagsasabing magkasama sila ngayong Pasko. At sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang respeto kaysa chismis. Dahil kung titingnan mo ang mas malaking larawan, mas malinaw kung sino talaga ang sentro ng Pasko ni Eman ngayong taon. Ang pamilya niya. Sila ang kasama niya sa hapag. Sila ang kaharap niya sa mga kwento ng pasasalamat. Sila ang saksi sa lahat ng pinagdadaanan niya bago pa man siya napansin ng mundo. At minsan, sapat na yon. Hindi lahat ng masayang Pasko kailangan ng romantic na eksena. Kung may isang mensahe ang Pasko ni Eman Baco sa Pacquiao ngayong taon, ito yon. Ang tunay na saya ay hindi palaging may kasamang paliwanag. Minsan, sapat na ang pasasalamat, katahimikan, at mga taong matagal nang nandyan. At sa pagpasok ng bagong taon, dala niya ang isang pusong puno, hindi ng ingay, kundi ng direksyon. Hindi ng chismis, kundi ng pag-asa.
Hindi ng pressure, kundi ng pananampalataya na kung ano man ang nakalaan sa kanya, sa career, sa pamilya at maging sa pag-ibig, darating iyon sa tamang panahon. Ito ang Pasko ni Eman. Tahimik, totoo, masaya. Kapag nagustuhan niyo naman ang kwento ni Eman Bacosa, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.